Ayon sa lolo ko, malakas ang mga gabunan. Kasing lakas ng mga burang. Ang ibig sabihin po ba nun, mortal na tayong magkaaway? Dagdag pa ni Jeronimo. Kailangan pa ba nilang maglaban at mag-agawan kung sino ang mas malakas? Sinabi din niya na nararamdaman niyang hindi masama si Dylan. Dahil kung masama itong aswang, sino mang mapapadaan ay dapat papatayin na nito. Kahit magkasama kami, magkaiba naman ang prinsipyo namin. Kung siya mabait, ibahin mo ko. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Habang nagsasalita ang aswang ay papalapit naman siya sa kinaroroonan ni Jeronimo. Ang bata naman, nanatili lang sa lugar. Inihahanda ang sarili sa anumang hindi magandang magaganap. Ano? Wala kang pakialam sa sinasabi ko. Eh yung sinabi ko, galing din naman sa sinabi mo. Ay nako, alam kong ginagamit lang kayo ni Ponchita. Pero nararamdaman ko talagang gusto mo kong patayin eh. Sige, tignan natin. Nagpantig ang tenga ni Jimmy. Dumapa ang gabunan at pinadyak ang mga paa. Ilang sandali pa, lumundag palapit sa bata. Mabilis na nakailag si Jeronimo. Sumuksok sa damuhan at biglang sumulpot kasabay ng malakas na pagsuntok sa mukha ng kalaban. Tinamaan si Jimmy at dahil sa lakas ng pagkakatama, nayanig ang buong katawan ng gabunan. Nagpagulong-gulong ito sa kinakatayuan ng kasama. Nagtataka noon si Jeronimo kung bakit walang reaksyon si Dylan. Nakatayo lang ito na tila nanonood lang sa laban ng dalawa. Ano pang ginagawa mo, Dylan? Hindi ka ba kikilos? Wika ni Jimmy sa kasama. Pero hindi kumibo si Dylan. Normal at walang kahit anong reaksyon sa muka. Maliban na lang sa pagiging kalmado. Samantala, napansin ni Dionisio ang nangyayari sa lugar. Tinatanaw nito ang kinaroroonan ng mga gabunan. Maging ang ilang mga kasama at si Geraldo, naramdaman ang paglalaban ng mga aswang. Nagbungkahi si Dionisio na puntahan ng lugar. Ngunit sinabi naman ni Geraldo na mga gabunan ang naglalaban at maaaring nagkaalitan lang si Dylan at Jimmy. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Pero bakit tatlo ang gabunan na nararamdaman ko? Sa pagkakalam ko, dalawa na lang ang bilang nila magmula nung namatay yung dalawa. Wika ni Dionisio. Mali ka lang siguro ng nararamdaman mo. Hayaan mo sila. Karaniwang suntukan lang yan. Nga pala, ano bang pinagutos ni Ponchita? Hindi ko masyadong naintindihan nung nagpupulong tayo eh. Ayon kay Dionisio, pinapatago nito ng maigi ang bangkay ng kamag-anak ni Ponchita na ginagamit sa pagbati sa mga babaylang kasama ni Mang Milaw. Yung nasa paril, bakit niya naman pinapatago? Saka nakakadiri naman. Tugon ni Geraldo. Huwag ka nang magreklamo. Siyempre, ipapatago niya talaga yon. Sa oras na makita yan ni Milaw, maaaring magamit yan para baliktarin ang bate. Bubulungan pabalik ang bangkay at tatamaan si Ponchita. Sige na, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Samahan niyo si Geraldo. Puntahan niyo ang bahay ni Ponchita sa paril. Tugon ni Dionisio. Balik tayo kay Jeronimo. Sumunggab muli si Jimmy ngunit sa pagkakataong iyon, napuruhan na ang bulag. Ramdam ng bata ang kakaibang lakas na hindi hamak na sobrang angat kumpara sa lahi ni Dionisio. Mainit din ang tama ng kuko ng gabunan. Umuusok pa ang sugat na galing sa kalmot nito. Sunod-sunod na atake ang ginawa ni Jimmy. Nakakailag man pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Natatamaan ang bata at lalong lumalala ang mga natamong pinsala. Madilim na ng mga sandaling ito.
Nakikita man ni Jeronimo si Jimmy sa pamamagitan ng isipan, ngunit hindi niya masundan ng bilis. Kahit nararamdaman niya ang sunod nitong pag-atake, ngunit bigla na lang nagbabago na tila ba nababasa ng kalaban ang isipan. Dito na nagbanggit si Jeronimo ng ilang kataga na turo sa kanya ni Mang Milaw. Pagkatapos maramdaman ng poder sa katawan, dito niya sinabayan si Jimmy. Himala namang nakakaya niyang patamaan ng kalaban. Gigil na gigil si Jimmy. Panay bigkas ng mabigat na salita kay Dylan na tumulong dapat para mahuli na nila si Jeronimo at mapatay. Kung sabihin ko sa iyong ayaw ko, may magagawa ka ba? Nasa kanya ang gamit ng kapatid ko. Nasa kanya ang gamit ni Romel. Iba ang naramdaman ko sa gamit. Hindi mo ba napapansin? Kasundo niya ito kahit hindi dapat. Dahil burang siya, isa lang ang ibig sabihin nun. Pinahintulutan siya ng kapatid ko sa gamit. Dagdag pa nito. Alam niyang nagkukubli lang ang bata dahil ang suot nitong gamit ay mula sa kapatid niya. Imbis na magalit, nakaramdam siya ng saya dahil naalala niya sa bata ang kapatid na si Romel. Kabaliwan, hindi natin siya kauri. Kahit suot niya pa ang gamit ng kapatid mo. Umayos ka dahil kung hindi, hindi kita kikilalaning kadugo at kahuri. Maging ikaw ay papatayin ko. Habang naririnig ni Jeronimo ang usap ng dalawa, naramdaman niya ang galit ni Dylan. Ilang sandali lang, bigla itong nagpalit ng anyo at mabilis na sinunggaban si Jimmy. Sabi ko na nga ba hindi ka masama, Dylan. Nakikita ni Jeronimo kung paanong magsalpukan ang dalawang taong lobo. Nagtatalsikan ang mga peraso ng laman at dugo, pero nakakapagtakang mabilis ding naghihilom ang mga sugat ng gabunan. Samantala, halata sa kanila kung sino ang mas angat sa pakikipaglaban. Dehado si Dylan. Pinipilit lang ang sarili na sabayan si Jimmy. Hanggang sa unti-unti nang nanghina si Dylan, sinakal siya ni Jimmy at malapit nang malagutan ng hininga. Hindi na nakapagpigil si Jeronimo. Sinunggaban niya si Jimmy. Sinuntok ang likod at kinagat ang leeg. Nakawala si Dylan habang si Jimmy naman nagpupumiglas ngunit hindi siya nilulubayan ni Jeronimo. Matindi ang pagkabaon ng kuko ng bata sa likuran ng aswang. Hindi rin pinapakawalan ni Jeronimo ang pagkakakagat hanggang sa umatungal si Jimmy at nalagutan ng hininga. Dito lang tumigil si Jeronimo. Nagtataka naman ang bata kung bakit hindi naghilom ang sugat sa leeg ni Jimmy at bakit madali lang niya itong napatay. Bakit mo ko tinulungan? Bakit ka nakialam? Samantalang alam mo namang magkalaban tayo. Tanong ni Dylan. Ngunit hindi sumagot si Jeronimo. Nakayuko lang ang bata at nakikiramdam sa gagawin ni Dylan. Patay na siya. Sumpa ang kagat ng burang para sa aming mga gabunan. Ganon din ang gabunan. Sa oras na makagat ang burang, mabilis itong babawian ng buhay. Matanong lang kita, bakit suot mo ang gamit ng kapatid ko? Wika ni Dylan. Dito na nagsalita si Jeronimo. Ipinaliwanag ng bata ang lahat. Galing kay Buying ang gamit. Hinukay nila sa ilalim ng bahay nito. Ipinasot ito sa kanya ni Mang Milaw upang mapagkamalang gabunan. Ngunit ang sabi naman ni Dylan, tama namang napagkamalan niya itong gabunan. Pero nalaman niya din kaagad dahil sa kwintas na suot ng bata. Alam nila ang bawat presensya ng gamit kung kanino galing. Natuklasan niya lang ito nang dumating si Jimmy at napagtanto. Umanib na ang gamit ng kapatid sa burang. Nagpapaiwatig ito ng pagbibigay pahintulot. Si Buying ba yung nakapatay sa kapatid mo kaya nasa kanya yung gamit?
May mga pinaliwanag ang gabunan na siyang nagpabago ng isip ng bata. Ayon kay Dylan, hindi si Boying ang pumatay. Magkaibigan si Boying at si Romel. Sa katunayan, parati silang magkasama at nag-uusap. Pero isang araw, bigla na lang namatay ang kapatid ni Dylan. Kinompronta niya si Boying. Subalit maging ito ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kapatid. Ang sabi ni Boying, bigla na lang itong nagkasakit at nagpagamot kay Boying. Ngunit hindi nagtagal ang buhay. Sumunod din ang isa pa nilang kasama na kaibigan din ni Boying. Galit na galit si Dylan. Hindi niya alam kung nagsasabi ba ng totoo si Boying. Ngunit hindi naman niya makitaan ng kakaibang kilos. Dagdag pa ni Boying, kung hindi nila Son kinulam si Romel, may hinala siya kung sino ang pumatay. Maaring si Ponchita nang malamang may ugnayan sila ng gabunang alagad ng mangkukulam. Dagdag pa ni Dylan, kinukutoban na siya noon na maaaring nagsasabi ng totoo si Boying. Ngunit hindi siya nagpapalata. Naghahanap lang ng pagkakataon si Dylan upang ipagigante ang kapatid. Ang totoo, hindi naman talaga ako kasapi noon. Si kuya lang. Napilitan lang akong sumali sa grupo ng namatay na si Romel. Hindi ako nagpakita ng anumang kahina-hinalang kilos. Dahil ang sabi sa akin ni Boying, mahirap kalaban si Ponchita. Isang usal lang. Kaya nitong patayin ang sino mang tumaliwa sa kautusan niya. Wika ni Dylan. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi ka masama. Isa lang pala yung napatay ni Boying eh. Walang iba kung hindi yung anak ni Dionisio. Tugon ni Jeronimo. Oo, at dahil hindi kaya ni Dionisio si Boying, nagpatulong siya kay Ponchita. Hindi napapatay ng ganong kadali ang biyasang antingero. Pero sa pamamagitan ni Ponchita, kinabukasan patay na kagad si Boying. Sa pagkakaalam ko, kinulam muna para manghina ang pandepensa ni Boying. Bago pa man siya salakayin ng sangkatutak na kauri ni Dionisio ng mga alumang, mga uri ng aswang na mula sa lahi ng kubot. Wika ni Dylan. Ngayon, ano nang gagawin mo? Hindi ko alam pero bahala na. Nasimulan ko na eh. Tatapusin na lang. Mamamatay din naman ako eh. Kaysa antayin ko na patayin ako ni Ponchita, kailangan makuha ko ang bangkay na ginagamit niya sa kulam. Yun lang ang sandata upang madaling mapatay ang kalaban. Tugon ni Dylan. Sumasang-ayon ako dyan. May ginagamit ng bangkay si Ponchita ayon kay Mang Milaw. Pero mahihirapan ka, Dylan. Magtulungan tayo. Magpasaganon pa man kahit makuha pa natin yung bangkay. May lakas pa rin si Ponchita eh. Bukod sa pagiging mangkukulam, nasa kanya kasi yung mga mata ko eh. Wika ni Jeronimo. Kaya pala amoy burang din si Ponchita, kahit normal na tao lang naman. Kaya pala bulag ka. Alam ko ang mga kwento sa mga mata ng burang lalo na't galing sa sanggol. Bueno, unahin muna natin ang unang banta. Ang bangkay. Wala tayong kalaban-laban habang hawak niya ito. Pero sa oras na makuha natin ang bangkay, kahit makipagtagisan pa tayo sa kanya hanggang sa huling hininga, sa pagkakataong yun, maaari tayong magtagumpay. Sumang-ayon si Jeronimo. Bagaman bago pa lang silang magkakilala, malaki ang tiwala niya sa gabunan. Ipinaglaban nito ang prinsipyo kahit kalabanin pa ang sariling kauri. Sumunod si Jeronimo kung saan papunta si Dylan. Pero habang naglalakbay, nag-aalala si Jeronimo kay Mang Milaw, lalo't hindi pa siya nasusundan. Hindi alam ng matanda ang hakbang na tinatahak niya ngayon. Pero malaki naman ang tiwala niya kay Mang Milaw at alam niyang biyasa ito. Nagtanong si Jeronimo kay Dylan kung saan sila pupunta. Ang tugon ng gabunan, pupunta sila sa Parilla at kailangan na nilang magmadali.
Baka hindi na nila maabutan ang bangkay dahil pinapatago na ito ni Ponchita. Mas malakas ang pakiramdam ng burang kumpara sa mga gabunan. Maaaring alam mo na ngayon kung nasaan si Ponchita, tama ba? Tumugon si Jeronimo na hindi niya alam. Nagtataka din siya. Bigla na lang nawala sa pangdama niya si Ponchita. Magaling magpanggap sa katawan ng ibang tao si Ponchita. Kahit nga amoy niya, kaya niyang itago eh. Minsan napagkakamalan ko siyang si Dionisio. Dahil nung minsang nakalapit ako sa kanya, presensya ni Dionisio ang nararamdaman ko. Pero ilang sandali lang, nagiging matandang babae. Wika ni Dylan. Hindi kaya si Dionisio at Ponchita ay iisa lang? Tanong ni Jeronimo. Umiling si Dylan at sinabing hindi. Pero ang ipinagtataka ni Dylan, sa tuwing wala si Ponchita ay saka naman biglang lilitaw si Dionisio. Nagdadaylan lang ito na galing lang sa ibang lugar. Pero nakita naman niya na nagsasabay ang presensya ng dalawa, lalo na sa tuwing nagpupulong. Nakikita mo ba yung ilog na yan? Pagtawid natin dyan, paril na. Doon sa liblib na lugar na yon, naroon ang bahay ni Ponchita. Wika ni Dylan. Sigurado ka ba? Nakarating ka na ba sa bahay nila? Ayon kay Dylan, nakita niya na ang bahay at may mga kasama pa si Ponchita na ibang mangkukulam. Naroon din sa likod ng bahay nito ang bangkay na kinuha sa lugar ng Carmen. Ganun ba? Sinabi ko naman kay Mang Milaw na baka may ibang kamag-anak si Ponchita eh. Maliban sa nakatira sa Danau. Mahirap malaman kung saan kukunin ng mangkukulam ang bangkay. Pero nagbakasakali din kami, kaya napasaba kami sa Danau. Yun ang unang pagkikita namin ni Ponchita. Bueno, wag na tayong magsayang ng oras. Bilisan na natin. Mabilis na kumilos ang dalawa. Sa isang iglap lang ay nasa ibang pwesto na sila. Tila hangin lang ang mga ito na dumadaan sa bawat lugar. Hanggang sa makarating sila sa sinasabing tahanan ni Ponchita. Teka sandali, mauuna ako. Mag-obserba ka lang muna. Pwedeng hindi nila ako paghinalaan dahil kasama naman nila ako. Tumigil si Jeronimo ilang metro mula sa tahanan ni Ponchita. Habang si Dylan naman, kinalmahan ang kilos upang hindi mahalata. Kumabig sa daanan, pasimpleng naglalakad papalapit sa bahay. Habang si Jeronimo, kabado na dahil nararamdaman niya ang presensya ng mga kalahi ni Dionisio sa lugar. Hanggang sa may nakita siya na 3 grupo ng kalalakian. Naroon si Geraldo, may buhat na bagay na nakabalot sa kumot. Sa isip ni Jeronimo, ito na ang bangkay. Huminto naman si Dylan at narinig pa ng bata ang sinabi nito. Oh, bakit ngayon nyo lang kinuha yung bangkay? Dapat kaninang umaga pa. Wika ni Dylan. Teka nga, paano ka nakarating dito? Di ba nagbabantay ka sa teritoryo natin? Ano bang pakialam mo? Tugon ni Geraldo. Nang mga sandaling iyon, mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Jeronimo. Pakiramdam niya, may hindi magandang mangyayari sa lugar. Hanggang sa ganun na lang ang pagkagulat ng bata. Biglang may kumalabit sa kanya. Ang buong akala ni Jeronimo ay si Ponchita. Kanina pa ako dito nagmamasid eh. Nakita kong kasama mo yung gabunan na yan ah. Bakit? Magkasabot na ba kayo? Magkalaban na ba tayo, Jeronimo? Tanong ni Mang Milaw. Naku naman po, Mang Milaw oh. Huwag ka naman pong manggulat ng ganyan. Paano po ba kayo nakarating dito? Nga pala, naging kaibigan ko po siya eh. Dylan po ang pangalan niya. Kakampi po natin. Tugon ni Jeronimo. Ah, ganun ba?
May mga bagay ka pang hindi alam sa akin, Jeronimo. Teka, diyan ka lang muna. Tugon ni Mang Milaw na siyang ipinagtaka ng bata. Naglakad si Mang Milaw papunta sa kinaroroonan ng grupo ng aswang. Nagulat pa si Dylan at tila nagtataka kung sino ang matanda. Habang ang tatlo namang kauri ni Dionisio, nabitawan ang bangkay. Nakita ang itsura nito dahil natanggal ang kumot. Lumapit si Jeronimo. Nagtataka ang bata kung bakit bigla na lang nagpakita si Mang Milaw. Ngunit kahit papano gumaan ang pakiramdam niya. Uy, Milaw! Abay, akalain mong makakarating ka pala dito. Paano mo nalaman ng lugar na ito? Nababalot to ng poder ni Ponchita. Aba, nandito din pala si Jeronimo. Dylan, alam mo na ang gagawin mo. Ikaw nang bahala sa kanila. Wika ni Geraldo. Hindi alam ni Dylan ang gagawin. Nagkatinginan sila ni Mang Milaw. Nga pala Dylan, si Mang Milaw. Dumating na pala siya dito kanina pa. Ikaw naman Geraldo, mas magandang isuko nyo na lang sa amin yung dala nyo. Kakampi namin si Dylan eh. Magkasama kaming pumunta dito para kunin yung bangkay. Ibigay nyo na lang para wala nang mangyaring masama. Galit na galit si Geraldo. Nagbitaw ng mabigat na salita at sinabing traidor si Dylan. Hindi ako traidor. Noon pa man iba na ang dahilan ko kung bakit ako sumali sa grupo nyo. O teka. Huwag ka nang magtangkang lumaban. Kilala mo ko, Geraldo. Maiging umalis na lang kayo. Tama ang bata. Binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon para mabuhay. Wika ni Dylan. Subalit hindi natinag si Geraldo. Sinunggaban si Dylan. Mabilis naman itong sinalubong ng gabunan ng malakas na kalmot. Halos mahiwalay ang ulo ni Geraldo at bumagsak na sa lupa. Aray ko! Anong ginagawa nyo? Protektahan nyo yung bangkay! Wika ni Geraldo sa dalawang kasama. Nagtangka pa ang mga itong lumaban. Ngunit walang kahirap-hirap silang pinagpapapatay ni Dylan. Kahit papaano may pinagsamahan tayo, Geraldo. Kaya yan lang ang sinapit mo. Ayos na, Jeronimo. Itakas na natin ang bangkay. Ikaw po pala si Mang Milaw. Kinagagala ko po kayo makilala. Wika ni Dylan. Ay, nagpapasalamat ako at naging kakampi ka namin. Pinapahanga naman ako na makalahi ni Dionisio sa katapatan nila. Kahit buhay pa ang itaya, kapalit lang ng bangkay na ito. Ay, nako. Nga pala, ako nang bahala sa bangkay ha. Itatago ko ito kung saan hindi makukuha ni Ponchita. Magagamit natin to sa kanya upang ibalik ang lahat ng sumpang ibinigay niya sa mga kasamaan ko. Sa ngayon, hanapin niyo muna si Ponchita. Kailangan nating pahinain ang depensa niya para tumalab ang prosesong gagawin ko. Sumang-ayon naman si Jeronimo maging si Dylan. Naghiwalay na sila ng landas. Magkasama si Dylan at Jeronimo habang si Mang Milaw ang nagdala sa bangkay. Nang makalayo ang dalawa, bigla na lang kinabahan si Jeronimo nang may makitang tao na papasalubong sa kanila. Kumabog ng malakas ang dibdib at nabalisa ang muka. Napansin nilang may matanda sa hindi kalayuan. Si Mang Milaw. Napansin din ito ni Dylan at sabay pa silang napahinto sa paglalakad. Ano ka bang bata ka? Palis-lis ka ng daan, pinahirapan mo ako sa bakas mo ah. Kitang ang tanda ko na eh. At saka, paano ka ba nakarating dito? Wika ng matanda habang papalapit. Tumindig ang balahibo sa katawan ni Jeronimo. Hindi ito makapaniwala sa nakikita. Teka, ikaw po ba yan, Mang Milaw? Oh, bakit? May bago ba sa mukha ko? Naguguluhan ang isip ni Jeronimo. Si Dylan naman ay napakamot na lang sa ulo.
Sino yung Mang Milaw na kasama natin kanina? Eto na yung palagi kong sinasabi kapag hukluban yung kalaban eh. Napakagaling manlin lang ng isipan. Alam niyo yon, yung kaya niyang magpalit-palit ng anyo, kaya niyang gumawa ng maraming salita para mapaniwala yung mga kalaban. Tignan natin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Sino kaya yung totoong Mang Milaw? Yung kasama nila kanina o yung nakita nila ngayon? Abangan natin yan bukas sa susunod na episode ng ating kwento. Paalam.